ay pag-uusapan nga natin ang kalagayan ng bigas dito sa ating bansa. Makakasama natin para dyan si National Food Authority Director Rex Estuperez via phone patch. Magandang umaga, Director Rex. Sa iyo, JC, at kay Carla. Good morning, boss. Good morning, Director. Siguro umpisahan natin, Director. Merong balita na tumaas na ang presyo ng bigas ng piso hanggang 2 piso. Ano nga ba ang sitwasyon ngayon ng ating rice prices? Nung nag-umpisa pa yung ating lean months, ito'y July, naggalawan na yung presyo pataas dun sa well-milled rice. Kaya naglabas ang NFA ng 32 pesos at 27 pesos per kilo ng mga bigas. Ngayon naman po, malapit na tayo, nag-umpisa na yung ani ngayon, yung ating pong mga kasamahan na mga traders, nag-umpisa rin siyang mamili at nag-umpisa rin silang magiling at magbenta. Definitely, kung bago pa lang ang ani, bagong ani, bagong bigas, at ilalabas nila sa merkado, mataas ang panumpuhunan, mataas din yung presyo. Kaya yung pagtaas ngayon ng ating mga magagandang kalidad, matataas ang kalidad na lokal natin, umaabot po yan sa 2 pesos to 3 pesos to 4 pesos ang pagtaas bawat kilo. Yan po ay sa commercial rice. Ang NFA po ay hindi nagtaas. 32 pesos per kilo yung well-milled rice natin at 27 pesos po naman yung milled rice. Okay. Ang Director, kamusta naman po yung supply ng ating bigas ngayon? So ngayon po, ang ating sa National Food Authority, meron tayong inventaryo na 11 million bags, that's nationwide, nung sa NFA. Kung isama po natin yung household at commercial, aabot po sa 42 million bags nationwide po yan. So napakarami po yan kung sasabihin natin mga 60 days to last, mga 2 months po yan ng ating inventaryo. Pero nag-umpisa na po yung ani in some parts of the Philippines, yung lalong-lalo na dito sa Western Visayas, dito sa Region 4, sa Palawan at saka sa Oriental, at saka dito sa Region 2 and Region 3, Region 1. Nag-umpisa na po yung ani at magpipik yung harvest natin dito sa end of September at yun po naman hanggang October, yung first week of October, peak harvest na tayo niyan. Kaya naghahanda po yung ating mga private sector naman para yung dati nilang mga lumang bigas na naibenta, i-replenish na. Ganun din po ang National Food Authority ay nag-intensify rin po tayo ng ating kampanya para sa ating pamimili po ng ating lokal na produksyon. Director, ano nga ba yung proseso na ginagawang sukatan ng NFA sa procurement ng ating mga bigas? Ang atin po sa ngayon, ang ating pinagbabasihan palagi niyan, siyempre ang cost of production. Yung cost of production kasama yung labor, kasama yung material inputs, at yun po ang ating support price, yung presyong pang-alalay, umaabot po sa 17 pesos at meron tayong insentibo na 70 centavos. So 17.70 po yan per kilo. Doon sa ating mga kababayan naman, yung ating mga traders na atin po mga kasama naman sa pamimili, minsan bumababa ang presyo nila at yun po ay hinahabol natin para hindi naman masaktan yung ating mga magsasaka. Yung pagmataas naman ng presyo, kaya nga support price po tayo, pangalalay lang po tayo kung sakasakaling bumaba ang presyo sa ating mga sakaan. Pero yung ating pinagbabasihan po nito, lahat po yan ay ang ating pong cost of production po. Director, gaano katagal po ba ang lifespan ng bigas? Yung bigas po natin, kaya pamimili natin minsan na Carla at JC, yung ating pamimili po ay may bahagdan tayo, meron tayong tinatawag na mga na pinagbabasihan nito. Dahil po naman ang ating palay na binibili, umaabot po yan ang pag-iimbak natin ng 1. Hindi natin pwedeng abutin ng 6 months. So 6 months sa bigas yan, kailangan natin may dispatcha o di kaya i-reprocess ulit natin, evaluate natin kung kailangan pa yan natin ulit na ilabas sa ating mga palengke. Kung hindi po naman, natin pong binibid po yan, tinatawag tayo na SMDP or Sale Through Market Determined Price. Ngayon, pagpalay po yan, kaya napaka-stricto ng ating quality dyan, dahil ang palay natin umaabot ng 1 year para naman sa susunod po na lean months. Yan ang pinagbabasihan po natin. Director, kung meron tayong piso o 2 piso na pagtaas sa commercial rice, meron ding balita na tumaas nga sa Cebu ang presyo ng bigas by 4 pesos and or 4 to 5 pesos, Director. Bakit po nagtaas ng ganito sa Cebu, Director? Ang Cebu po ay hindi production area.
wala siyang production doon. Kundi ang Cebu po ay sinusuplayan po yung mga karating ng mga production areas. So kung i-compute po natin yan, yung ating mga transport cost, no, lalong-lalo na ngayon, no, yung commercial rice naman ay pag binyahe mo yan, may kasapatan ng transportation cost. Plus bago yung bigas din, malaki po rin yung puhunan ng ating mga traders. So yan po ay considerably, dapat mang presyo nila ay dahil katamtaman din lang po ang pagtaas po niyan. Pero ang importante po sa atin, ang bigas po ng National Food Authority na dapat ating bantayan na meron ay yung 32 pesos at isang 27 pesos ay dapat yan present po sa ating mga major markets po yan. Okay. And Director, meron po ba kayong final message para sa ating manonood? Yun pong ating bigas, tumataas yan dahil mga iba, nag-speculate din lang yan, no? Ang panawagan natin sa ating mga kababayan na huwag po tayong kagad magpadala dun sa mga spekulasyon na yan dahil magpapanik po tayo. Pag nagpanik tayo, naging abnormal yung ating pamimili na nakakasira naman ng supply at presyo sa pamilyang bayan. Ang sinabi nga ng ating Pangulo, yung ating itatanim dito, ipupunla at ating sa pagkain sa ating hapagkainan ay manggagaling dito sa ating lokal na procurement. Kaya ang sinasabi natin, iwasan sana natin yung pag-i-import dahil hindi dapat tayo nagsasayang. Ngayon, ang ating focus ngayon ay pamimili po sa ating mga magsasaka dahil kailangan natin lokal po ang atin pong ibibigay sa ating mga hapagkainan. Yan po sa atin po ng ating mga kababayan na dapat po sama-sama tayo dahil kung mag-speculate tayo at mag-manipula tayo ng presyo, walang tatamaan dito kung hindi mga kababayan natin. Mabuhay po tayong lahat. Okay, maraming salamat at mabuhay rin kayo, NFA Director Rex Esto Perez.